dun sa constitutional mandate ng Senate dahil nandun yung word na forthwith. Kaya he's asking SP na ito dapat... Well, forthwith will still be the next available session. Sa totoo lang, 2 taon naman naririnig na natin yung impeachment diyan sa Kongreso, October 2023, nung umusbong yung usapin tungkol sa impeachment. Pagkatapos 2 buwan na nakalipas, nung final yung impeachment sa Congress, hindi naman dali-daling dinala dito sa Senate, hindi naman natin masasabi na urgent, requiring the calling of a special session. Yun lang ang pakiwari kong personal. Parang hindi justified dahil hindi naman siya urgent. 2 taon nga pinag-uusapan, 2 buwan, inupuan, hindi naman pinadala rito. Ano doon ang urgent? So while waiting kung ano yung magiging action ng Supreme Court doon sa petition, kayo ba personally may mga initial preparation na kayo? Minabasa nyo na yung articles of impeachment? May hinare na kayong legal counsel? Siyempre, nag-aaral tayo ng kaunti. Wala akong pasensya sa procedure, kaya napipilitan ako magbasa ng procedure. Sa totoo lang, hindi ako mahilig at yung mga detalye, yun, inaaral pa natin. Although realistically, wala pa namang rules of impeachment yung Senado na pag-aaralan. Umpisan pa dun eh. Nag-drop pa lang. Yes po. You never denied your closeness with the Vice President. Is there any chance in the future that you're gonna inhibit in the Senate impeachment trial? I don't think it's necessary. You can be close to a person. I'm very close to the president as well. He's my brother. So I'm clearly related to him. I'm related to quite a number of officials, as you well know, both in the Congress as well as in the local governments. But I think we are fully aware of our duties as senators, and we'll study all the evidence that will be provided and rule and vote on all that exactly as presented. Question number 2, if you don't mind. You're in the position, you said earlier that there's a big divide between Filipinos at the moment, and you're in the position to put them together. Have you tried, or have you any thought of like doing something for the sake of unity, for it's not but natural na magkakaroon ng divide, but not this one. You also mentioned that earlier. A divide is not natural. I would argue that we are one nation, we are one republic. We should help each other. The divide has probably been brought about by those who are very ambitious, who are in a mad rush for 2028, when in fact it's quite a few years away. How do you feel about yung mga House members? Mas marami House members na nagsasalita about dun sa kill joke ni Digong kaysa sa mga senador. How do you feel about it? Oo nga. Bakit nga ba? Tingin niyo po, baka na nagagamit dun sa mas... Hindi ko po alam. Hindi ko alam. Marami naman tayong kaibigan ng mga congressman. Siguro dapat tanungin nila sila. Ma'am, isa lang, balik lang sa impeachment. Isa po ba sa mga dahilan kung bakit mas gusto po ninyo na after SONA na at hindi ngayon is because syempre nangangampanya po yung ilan sa inyo? Well, hindi nakakatulong yon. Abala ang lahat, baka walang panahon din mag-aral at suriin ng maigi ang katibayan na ipapakita. Subalit sa kabila nun, pag magtatawag ng special session, ang tanging dahilan, urgent matter. Parang ramdam ko, hindi naman siya urgent. Kasi ang tagal-tagal na niyan sa totoo lang. Tapos pinadala lang sa amin nung huling gabi. Bakit ganun kung talagang urgent? Pero dun sa pinupunto po ni Sen Coco, may nakalagay kasi nga din sa Constitution yung word na forthwith. Which means dapat immediately after the receipt of verified complaint, umakto na yung Senate as an impeachment court. Hindi ako makikipagdebate kay Senator Coco at kay SP. Hayaan na natin sila mag-discuss tungkol sa forthwith. Pero talagang
hindi ko maintindihan ang dahilan kung bakit mamadadiliin. Ma'am, this Hindi morning, naman nila minadali. Ba't kami magkukumahog? Ma'am, this morning may nag-file po na Mindanaoan lawyers before the Supreme Court asking a TRO for the impeachment complaint versus VP Sara. Would you support these moves lang po? Ay, hindi na po tayo nakikialam dyan kasi uupo tayong bilang huwes. Mahirap na siguro. As a matter of fact, lahat kaming mga senador pinagsasabihan na wag na magkwento o magsalita tungkol sa impeachment kasi nga hahatulan namin. So, mahirap na mag-comment ng todo-todo. Interview lang kayo ng interview. Napipilitan ako sumagot eh. Si SP po ang may ganong instruction sa inyo, ma'am. Hindi naman instruction. Siyempre, usapin lang at reminder sa isa't isa na bilang judges sa lalong madaling panahon, mas maigi na wag masyadong nagsasalita. Nabigla lang ako nung umpisa. Nung umpisa sinabi ko talaga lalabanan ko yung hanggang dulo. Pero ang ibig ko sabihin doon, hindi lalabanan dahil kaibigan o kapatid. Lalabanan ko kasi ayoko ng gulo. Ayoko rin ng destabilization, ng revolutionary government. Ayoko ng Bongbong resign. Ayoko ng ICC. Anumang gulo ayoko. Dahil ang hirap-hirap na ng buhay, pwede ba? Bumalik na tayo sa totoong problema ng tao. Ng presyo ng bigas at gasolina. Bumalik tayo sa kakulangan ng trabaho. Bumalik tayo sa kapalpakan ng ayuda at pangangailangan ng tunay na tulong. But by saying lalabanan, ano po yung action na gagawin po ninyo about Well, it? ibig ko sabihin na ayokong sumapi at tututulan ko lahat ng gulo. Ayoko ng magulo eh. Talagang para sa akin, aksaya ng panahon, aksaya ng pera, aksaya ng lakas. Dahil mauubos ang energy natin sa banatan ng banatan. Tapos may mapapala ba tayo dyan? Ay, dadami ba yung pagkain? Mumura ba ang presyo? Magkakaroon ba ng trabaho yung mga kabataan? Wala naman eh. Kaya para sa akin, wasting time. Before po, may mga calls din po for your brother, President Marcos, to call for a special session. Tingin niyo po ba makakatulong or may bearing din po kung ano yung magiging action niya doon? Do you think na magko-call pa siya ng special session o yung silence niya on that call ay meaning hindi na talaga to muna dapat? Parang naalala ko na may sinabi siyang mag-iintay siya kung manawagan yung Senate. So, yun din, ganun po ba yun, ma'am? Kapag special session, hindi daw po ba prerogative siya ng president lang? Hindi ganun na kaklaro. Pero may magagawa ka ba para pigilan yung impeachment proceedings considering na for now, may jurisdiction na yung Senate doon sa impeachment case laban kay VP Sara? Well, pinagbawal na nga sa amin na magsalita masyado tungkol sa impeachment kasi tulad ng sinabi mo, andito na sa Senado. So, abangan na lang natin ang mga susunod na hakbang ng bawat sangay ng gobyerno at tignan natin kung anong magagawa. So kahit against kayo ma'am dun sa impeachment, wala Ako in principle, ayoko ng gulo. Ganun lang kasimple yun. Kaya yung sinabi kong lalabanan ko, hindi ko naman sinasabing hindi ko pakikinggan, hindi ko gagampanan ng papel ko, kundi ang ibig ko lamang sabihin, kung may gulo, iwas na ako dyan. Nakailang EDSA na sa buhay ko, utang na loob. At ilang kudeta na rin, ayoko na. Tama na yung ganun. Tumanda na tayo sa ganyan. Wala naman tayong napala, hindi naman tayo umunlad. Abay, tutukan na natin yung tunay na problema ng bansa. Ma'am, how about yung accountability? Kasi these are legal mechanisms. Well, that will have to be presented and it will rise and fall on the weight of the evidence presented. Ma'am, given your friendship and closeness with VP Sara, can you still promise to be objective? Of course. I don't see any issues there. Every day in the Senate, there are friends who are hauled in. There are many allies who get into trouble and get investigated. Araw-araw naming trabaho yan. So yung magiging boto nyo ma'am, i-base nyo Sa ebidensya. Tulad ng lahat ng mga huwes. Mabalikan ko lang yung ayaw niyo yung banatan during the campaign. Kasi sabi ni Commissioner George Garcia, under the Omnibus Election Code,
inaalaw yung negative campaigning, kaya wala daw violation yung mga candidates at supporters na kinikriticize yung mga opponents. So, do you think it's about time na i-amend ang Omnibus Election Code, ma'am? Maganda naman palabasin yung katotohanan tungkol sa bawat kandidato. Yun talaga hindi pagbabawalan. May karapatan ng taong bayan malaman kung sino iboboto nila. So, okay lang na may mga criticism during that. Maraming nagrereklamo rin sa fake news at alam natin ang AI ay nakakasindak. Talagang bilib na bilib ako dahil nabobola tayo lagi kaya dapat maingat. Pero yun nga, yung toxic campaigning, di ko type eh. Kahit ma'am yung mga binanggit po ni Presidente sa rally ng alyansa, this really happened. Factual naman po yung mga binanggit niya, yung patayan, yung issue ng corruption against the previous administration, the Tokhang. These are actual events that happened in the previous administration. Yep. No more? Oh yeah. So finally, ma'am, walang session. That's the consensus of the members of the Senate. I believe so. Kagabi birthday ni Senator Jinggoy, hindi ko nakapunta unless may bago. Pero ang pagkaalam ko, wala namang bago. Yung pa rin ang consensus na palibasa hindi naman nagmamadali, hindi naman pinaspas yung padala rito, napakahabang panahon ng pinag-uusapan, hindi naman na natimbrehan yung Senado na dalian noon. Abay, bakit kami magkukumahog ngayon?